Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal. Ang tauhan. Nangayansang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. OMG mga kababayan, Kongreso at mga alipuri si Tambe, nag-iyakan na po dito. Ano ho? Come to the rescue po. The boat is sinking na nga ba? Ito po ngayon ang senaryo dyan sa Kongreso mga kababayan, sapagkat ito pong si Raul, Congressman Raul Manuel, ano ho, na sinasabing di umano, isa po ito sa recruiter ng mga kabataan para maging MPA. Ayon po doon sa naimbestigahan ni Senator Bato sa kanya nga pong pagdinig dyan sa Senado. Abay, kasama po ito mga kababayan sa mukhang umiiyak ngayon at hindi po sila malaman kung ano po ang kanilang gagawin. Kasama na rin po itong si Mami Megs. Mga kababayan, ang video pong ito ano ho, ay sumambulat po sa lahat at naging sampal po ito sa katotohanan nito pong mga tambangag, sapagkat eto na, mula nung nakita natin si Congressman Pulong Duterte na nagpa-hair follicle drug test, abay sinundan niya po ito ngayon ng panukala. Ay palakpakan po natin dyan si Congressman Pulong Duterte mga kababayan. Sapagkat siya lang po ang may guts bilang isang congressman, siya lang ang mayroon pong guts na para gawin po ito at magpanukala ng ganito. At napakaganda nitong panukala, napapanahon, sapagkat ito pong si Marcos ay mukhang pinapaghinalaan na nakapulburon. At mga kababayan, abay may kakampi na po dito, si Congressman Pulong, ito nga pong si Congressman Marcolita, dahil napanood po natin nung nakaraan, may video po na nanawagan na po yata ito, si Marcolita, patungkol nga po dito. Siyempre, ang mga aliporis ni Tambe, abay come to the rescue nga sila. At kunyari, may mga ganito-ganito pa silang sinasabi mga kababayan. Yan po ang ating re-reactionan ngayon. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inayahan ko kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all or yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share kung inyong mamarapatid. Maraming salamat kaibigan. Ito nga ang video, akin pong isi-share sa inyo, yung nauna munang video patungkol nga po sa sinasabi dito ni Congressman Marcolita. Alam nyo ba na mayroon pong congressman na mukhang narinig yata ang ating panawagan dito, mga kababayan? Kasi kasama daw po pati mga vlogger. Abangan po ninyo yan ha, exciting mo ito. Samantala, panoorin natin si Congressman Marcolita kung anong sinasabi niya patungkol nga po dyan sa video na yan. Sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Paano nga ito matutuldukan, Kong? Di ba? Kailangan matuldukan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag ka inuna mo yung interes ng bansa mo, opo, yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa. Ngunit ngayon may lumitaw na isang controversial na video. Ayan na. Sa mga tweet, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay nag-shift na sa panig ng Pangulo. Ang sinasabi mo, baka mamaya kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson. Dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. At saka hindi masasabi talaga naman ang matibay ang katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan, Kong. Yun yung sinasabi nila. Kasi nga po, nung lumabas po itong video nila Congressman Marcolita, ay hindi pa po otentikado ang video na ipinapakita ni Maharlika. Pero ngayon, tingnan natin kung ano ang susunod na magiging reaksyon ni Congressman Marcolita. Ngayon naglabas si Maharlika ng resulta na di umano, yan daw pong video ay talagang hindi daw po yan fake. Ayon doon sa nagsuri sa video.
sa video na yun. Ngunit nga, hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga lumalawak eh. Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan para yung kontrobersya na yan, mamatay kaagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao kung hindi siguro pang-iwan ko lamang, ano ha, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test. Para mapabulaanan mo, ako halimbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko dyan, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang pambansang estabilidad, kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi Tama yan, Congressman Marcolita, dapat magmungkahi or manawagan nga kayo sa Pangulo. Maganda yan. halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na dedmahin mo lang yan, Mr. President, kasi you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo siguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Tama. Tumpak kayo dyan, Congressman Marcolita, mga kababayan, di ba? Yan. Dapat aksyon agad para magkaisang tao. Siyempre, ang nation or stability ng ating bansa ang kailangan maprotektahan dito. Pagiging stable ng ating pamahalaan. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet officials natin na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Ayan na ang Congressman Marcolita ng INC, mga kababayan. Kinakailangan mo daw, PBBM, magpa-drug test, no? Para sa akin, yung pagdidignify, hindi na importante sa akin yun eh. Okay, Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan, ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay, pwede kung ang katumbas nito ay lalong magiging matuwid yung moral compass ng Panguluhan din. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yun, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Kasi walang iniwan sa ano dyan eh. Para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta ng... Yun, mga kababayan. So, aabangan po natin kung ano ang magiging kasunod na reaction nitong Congressman Marcolita. Ngayon nga po na nagkaroon po ng authentication, ito pong video na ipinalabas ni Maharlika. At ano naman kaya ang magiging stand ni Congressman Marcolita dito sa bagong panukalang batas ni Congressman Pulong Duterte patungkol nga po dyan sa pati Pangulo at ang mga empleyado ng gobyerno dapat magsumailalim sa random drug test. At dahil dyan, habang inaantay natin si Congressman Marcolita, nakita na po natin, come to the rescue na kaagad ang mga alipores nitong ni Martin. Panoorin nga natin mga kababayan at mukhang nag-iiyakan na po sila dyan sa Kongreso. Gustong gawing mandatory ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mamabata... Ayan, kabilang na ang presidente, random drug test. Hair follicle, mga kababayan. Pero ang mga mambabatas, ano daw? Ano sabi ng mga mambubutas? Mambabatas pala. Tuloy. May agam-agam. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nag-agam-agam ang mga mambubutas. Tuloy.
Isinusulong ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno. Tanong ko muna sa inyo bago tayo magpatuloy dito sa balitang ito. Maganda ba itong panukalang batas ni Congressman Pulong? Comment nyo nga mga kababayan kung para sa inyo, isa ba itong magandang batas na panukala na lahat po ng mga empleyado ng gobyerno, lalo na including ang Pangulo, ay sumailalim sa random drug test. At follow-up na tanong dyan sa mga magko-comment, papakinabangan ba ito ng buong sambayan ng Pilipino? Yan, comment nyo paki-comment ang sagot nyo dyan mga kababayan. Antayin ko. Bilang ang Pangulo, maaari raw itong isagawa tuwing 6 na buwan. Sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Wow, ang ganda nito mga kababayan, no? Iyan yung panukala niya. Hair follicle drug test at sumailalim pwede tuwing 6 na buwan. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa iligal na droga ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, Hindi lang suspendihin at tanggalin, kasuhan din dapat, mga kababayan, sa tingin nyo? dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato 3 buwan bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila. Hindi nga. Suportado niya, pero may agam-agam kayo. Kunyari pa kayo mga tambalos-los. Sige nga, pakinggan natin. Sa intensyon nito, Sana lang the intent is good because we are legislators. Ano ba sa tingin mo, Miss Megs? Hindi ba maganda yon? Yun talaga ang intensyon noon. Ayaw mo ba na lahat ng mga empleyado ng gobyerno, including lalo na ang Pangulo, ay malinis at hindi gumagamit ng illegal na pulburon? Tanong ko lang yan, Miss Megs. To file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar. Hindi para mang-asar. Sa tingin niyo mga kababayan, pang-aasar ba ito? Di ba direkta ito, makikinabang ang taong bayan kasi makakakita tayo ng mga nanunungkulan na wala pong bagahe. Or mang-single out or use your position to do things na may personal. Ano sinasabi nitong personal at saka single out? Lahat nga Dapat lang bilang mambabatas, ang trabaho ninyo magsikhay para makagawa ng mga batas. At ito ngayon, dapat nyo lang ipasa ito para ito sa taong bayan, para makakita kami ng mga leader na mapapagkakatiwalaan. Papaano kung mga bangag pala mga leader natin? Papaano kung magwala na lang bigla yan dyan? Makakaasa ka ba magiging maganda ang bansa natin? Aspect po. Just that issue lang po on the constitutional barrier that we've already had in previous bills. Perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain all of government, maybe vloggers. Yun! Pwede! Sama mo yung vlogger. Yun, panukala ko nga yan Ako bilang isang vlogger, ito mga kabayan, Clear na rin yung sinasabi nila that they're also of sound mind and sound body. Lahat na. napansin naman ni Davao Oriental 2nd District Tama, lahat na talaga, pati vloggers. Ako, pinapanawagan ko dito yan Bakit? Alam mo pala yan, pwede pala yan. Representative Chino Almario ang pag-special mention sa presidente sa panukala. Matatanda ang pinaratangan noon ng ama ni Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Pwede pa lang gumawa ng ganyang batas, bakit hindi nyo inunahan si Congressman Pulong? Ngayon na nagpapanukala na ng batas, sasabihin nyo, hindi dapat ito personal. Anong personal dyan? Trabaho nyo yan Ginawa lang ni Kong Pulong kung ano ang nararapat. Na gumagamit ng illegal na droga. You know, as much as I hate to say it, sana naman walang personal agenda, no? Yung mga fina-file natin ng mga bills. Para kay Kabataan Party List Representative Nako naman, ito na si Kabataan, ang sinasabing recruiter daw ng mga kabataan na para maging MPA. Biruin mo, napakaganda ng kalagayan ng ating mga anak. Iningatan natin sa ating mga bahay-bahay, ayaw nga natin madapuan ng langaw at ayaw natin
makagat ng lamok. Pero ito, nire-recruit daw. Di umano, ayon doon sa investigasyon na nagawa ni Senator Bato na dati nitong mga kasamahan. Senator Raul Manuel, gas-gas na ang ganitong galawan ng mga Duterte. Wow ha? Kayo, Duterte pa ang gas-gas. Kayo yung gas-gas na. Ang kasama mo nga dyan eh. Diba si Franz Castro at si Sator? Mga sentensyado na kayo ng child abuse. O ano yon? Hindi ba yung gas-gas? Sentensyado na nga yun eh. Kinuwestiyon din niya ang timing nito. Yan lagi yung mga distractions nila eh. Kapag naiipit sila, lalo na't nandyan ang ICC. Isa ka pang pa-ICC ka. Isa ka mambabatas. Talagang sipin mo yan, di ba? Kahapon di madadaksyonan natin. Mismo yung Yusek, sino ba yon? Valdez ba yon? Ng DOJ? Tama hindi? Wala nang karapatan ang ICC na yan. Ipinagpipilitan pa nitong mga honghang na to. Itong recruiter ng mga kabataan para maging MPA. Para tumulong sa Pilipinas, para mabigyan ng hustisya yung mga maraming namatay. Kailangan pang i-endorso ng Ano ba ang hustisya na nabigay mo doon sa mga batang dinadala mo sa bundok? Ha? Ano ngayon yung, again ha, ayon doon sa mga nakita natin, napanood natin sa investigasyon ni Senator Bato, mga kasamahan mo, itinuturo ka. Nasaan ang hustisya doon? Yung mga magulang na umiiyak hanggang ngayon, na wala pang kanilang mga anak, asaan ang hustisya doon? Mr. Raul. O talaga si Raul. Senaryo ang panukala para sa committee hearings. Hiling naman ng ilang kongresista. Dumalo si Pulong sa mga pagdinig sa Kamara. Mas excited po kami na makasama siya sa committee hearings. Pag pinatawag na to ng tamang komite, excited po kaming makasama siya. Maging malinaw po tayo doon. Nagbabalita mula sa Natural, ladalo yan eh. Pinanukala nga niya yan eh. Naku naman oo. So yan ha mga kababayan, maliwanag dito na talagang ayan, nag-iiyakan na itong mga tambalos-los. Tingnan nyo ha, ito yung sinasabi ni Marlica na naka-authenticate na po yung video na yan. So dito talaga dokumentado na yung video na ipinakita ko, Admar, ay authentic, which is sabi nga dito sa conclusion, sabi niya dito, babasahin ko lang, after conducting a thorough analysis of the video file, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Maliwanag yan mga kababayan na ito pong video na sinasabi ni Maharlika, ayon daw po sa mga eksperto ay hindi daw po na-altered, hindi daw po na-edit. Isa na lang po rito yung ating inaantay, yung samahan, ang KOJC ng iba't ibang mga samahan ng pananampalataya or magising na rin po ang mga malalaking relihiyon sa ating bansa. Na sila man po ay come up na rin po sila para magtanong kung ano ba ang nangyayari na ngayon sa ating pamahalaan or sa ating gobyerno. Sabi nga ni Congressman Marcolita, dapat talaga magpa-drug test na. Ito naman po si PRRD at si Atty. Trixie Cruz Angeles at saka si Atty. Roque, may sinabi din po sila patungkol po dito sa illegal na pulburon. Panoorin natin. Society. From A, B, C, D, E. Ano po masasabi niyo yung mga alta daw, kaya marami nagko-cocaine, natural daw, hindi gaya ng shampoo na artificial, synthetic. Wala akong diferensya yun Basta addicting. We go by the medical description of what you're taking, the substance. Pagka sinabi ng medical experts na it is a drug which is it induces hallucinations, you going violent yung utak mo. If it is a drug that is prohibited because it destroys the mind, talagang bawal yan at masama. Well, huli na lang po bago si Atty. Trixie naman magtatanong sa inyo. Nakasaad po sa salagang batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Alam po natin na ang drug addiction is considered by doctors as a serious illness. May ganito pala mga kababayan,
ang drug addiction ay considered daw po ayon sa mga doktor na serious illness. Tingin niyo ba ho kinakailangang magbigay na ng impormasyon ang presidente tungkol sa estado ng kanyang kalusugan, lalong-lalo na dun sa speculation? Di pa naman napapatunayan. Pare-pareho tayong abogado, no? So we cannot condemn him as a drug user. Pero napakalakas na po ng angas eh. Kasi yung sinabi nyo, na mapakitaan kayo ng ebidensya, sinabi ni Agent Morales, na may confidential witness, yung video ni Maharlika, at ngayon si Cathy Binag. Should he now comply with the Constitution and report to the nation the state of his health? I suppose that really, seriously now, kung ikaw ay isang public official and you're suffering from an addiction, except sexual na. Prangka-prangka tayo, total matatanda naman tayo dito lahat siguro ang nakikinig sa programa to. You must at least come up with something. Yan talaga ang namimiss ng taong bayan kay Tatay Digong, ano ho. Pero kung sabihin mo, ginagamit ko yung panahon na ito na presidente ako, especially when I make decisions, wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo namang i-debunk. Ayaw mo namang you do not come out with an outright denial. So, magtatanong tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? At kung totoo naman, bakit hindi niya, admit it and add something kung sabihin niya, noon yun, So ayan nga mga kababayan, ang sinasabi dito ni Tatay Digong at nabanggit nga ni Attorney Harry Roque na napakarami na po ng mga lumalabas at lalo pong lumalakas ang mga ugong-ugong patungkol nga po dito sa ipinagbabawal na pulburon. At ang pinakalitis nga po dito, yan nga po si Miss Cathy Binag. Mga kababayan, nagdudumilat na po itong mga impormasyon ngayon na nakalatag na po sa sambayan ng Pilipino. Kung kayo po ang nasa lagay ni PBBM, ano kaya ang inyong magiging immediate action para mapawi na po ang mga agam-agam ng sambayan ng Pilipino na iyong pinamumunuan? Paki-comment po dyan sa baba at pag-uusapan po natin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana sa susunod na pagkakataon tayo ay magkita-kitang muli. Ito si BMR Channel, pansamantala magpapaalam at sa darating na 2025, kung galit ka sa droga, ano pang hinihintay mo? Magbantag ka. At syempre Pilipinas, as always. Bye-bye po.